question ko lang po regarding po doon sa yung focus on hindi naman po mandato ng DepEd at ng OVP yung pagsasagawa ng mga confidential operations. Lumabas nga po to doon sa kay Sailin, no? Doon kay COA Auditor Sailin Del Campo. Gaano ba kabigat, for example, na ma-establish na doon pa lang talaga, hindi naman po saklaw kumbaga yung ginagawa mga surveillance, intel operations? Napakabigat na dapat ikonsidera sa ebidensya yung different sets of anomalies, and included dito yung in the first place, is it proper spending? No, is it a proper matter for spending of confidential and intelligence funds? Well, actually, no, meron din pong line item, meron din pong pondo yung VP Security Group, dahil po kung maalala natin, hindi naman po under the OVP ang VP Security Group, meron po yung sariling item doon sa appropriate agency, no, nanggaling po sa EFP, for example. Even at that level, di ba, kailangan nating tanungin kung security matter ba, OVP ba ang dapat na gastahan ng ganyang matter, or meron bang iba? And then, nandiyan din syempre yung, okay, so on that level 1, meron ng question. Level 2, no, dapat appropriate po bang kargahin yan ng Department of Education na syempre mandatong maghatid ng serbisyo sa kabataan, sa mga estudyante, ensure na quality, accessible yung education na ito. Paano ba nakakamit yun sa paggasta ng supposedly confidential intelligence funds for quote-unquote counter-insurgency, counter-terrorism operations? Hindi natin nakikita, hindi clear yung connection. No? Yun ay ilang mga considerations na nireport mismo ng mga witnesses ng Commission on Audit kung bakit nagkaroon ng pagtatanong kung bakit yun yung nireport na paggasta sa audit report ng OVP at ng DepEd. So, marami pa yan. And pabigat ng pabigat kung hindi po ito nasasagot, no, at padami ng padami yung ebidensya to support yung mga anomalies na ito. If I can also quickly add,